Hello po mga ka-Cheryl and Bahrain dyan. At kami nga'y mag-uulam ng halaan dahil sa tumawag ang aking friend na marami daw po silang nakuha sa dagat na shells. Yung halaan, sabi nga niya, dinala niya ako at kukunin ko para lutuin pang ulam. At kasama ko nga dito si Miss Irene at kami nga'y naglalakad papunta sa bahay ni Miss Lucy dahil siya ay andon na nag-aantay para kunin ko ang aking share. Siyempre, sa paghahalaan niya. Sarap sa pakiramdam na yung mga kaibigan kang nakaalala sa'yo. Higit sa lahat, yung hindi madamot. Wala na nga masyadong katao-tao dito sa kalsada dahil gabi na din. At halos na rin may sasakyan. Parang kami na nga lang naglalakad dito. Sarap mag-ulam ng halaan, lalo na pag igigisa at may sabaw. At medyo bawal man siguro yun, pero paborito ko din. Kasi sa dagat, sa Tubli area, pwede kang kumuha ng mga halaan at mga alimasag. Marami na din nagbibenta dito niyan. 500 fils po ang kilo sa mga tindahan ng mga isda. 77 pesos na din ang isang kilo. Medyo mura pa din kapag dito na presyo. At andito na nga kami sa bahay ni Miss Lucy. Ayan po ang mga nakuha niyang halaan. Sila po ni Miss Wilma ang kumuha niyan kagabi. Napakarami. Kaya naman libre ulam natin dyan. At kami ngayon nabigyan na at magrarampa-rampa muna. Ayan po si Miss Lucy. At syempre, kasama din namin dyan si Miss Wilma. Isa din siya sa kumuha sa mga halaan kagabi para may ulam. Dumaan nga kami dito sa cold store para syempre bumili ng aming paborito. Ang aking paborito dyan. Para pa yan kinabukasan, iulam namin yung halaan kasamang soft drinks. After nga niyan, ay umuwi na din kami ni Miss Irene. Amin muna ang ilalagay sa ref yan ng halaan at soft drinks para pa yan sa lunch namin kinabukasan. Kaya naman medyo lubo na ang aming mga mukha ni Miss Irene dahil pareho kaming blessed kahit hindi man kami mapera ay na lagi po kaming busog. Hindi po kami nagtitipid pagdating sa pagkain. Kung ano lang makaya sa budget ko, yan po ang ulam namin at syempre blessed din ako sa mga friends ko na nagbibigay ng pagkain, grocery, nagsishare sila. At syempre sa friend din ni Miss Irene na mahilig din mag-share ng blessings niya. At hindi po kami humihingi, kami po'y binibigyan. Kaya naman super blessed po kami. Kahit hindi po ako masyadong mapera, hindi po ako nagpapagutom. Gagawa't-gagawa po ako ng paraan para makakain ng maayos sa isang araw. Hindi po ako nagtitipid pagdating sa pagkain. Kahit gumastos man pa ako ng magkano, basta't busog po ako at masaya sa aking kinakain, ay okay po sa akin yun. Makain po ako ng masarap kahit saan man, basta't ako'y busog po. Dahil mahirap na magkasakit, mas mahal po bumili ng gamot kaysa sa pagkain. At kahit gabi na nga, safe pa rin dito maglakad. Basta't nasa main road ka lang, mahirap din naman dumaan sa mga madilim na mga iskinita. Siyempre, habang naglalakad, pusing-pusing din muna. Medyo marami pa nga mga sasakyan dito sa kalsada ang nadaan. Mag-11 na din dito ng gabi. At nakarating na nga kami maya-maya niyan sa bahay namin. At nilagay na namin sa ref para naman ready kinabukasan. At lunchtime na nga, naka-ready na ang halaan. At lulutuin na ni Miss Irene dahil masarap po siya magluto. Ayan na, super excited na ako kumain. Lalo na't meron kaming Coke. Siyempre, favorite namin yan tuwing tanghali. At talagang natitirang coins sa akin dahil sa cola. At siyempre kay Miss Irene na din dahil addict din to. Araw-araw na lang cola. Pero sa ngayon lang naman to. Alam naman natin na bawal yung soft drinks kaya ngayon lang na-solve na naman kami nito. Maraming salamat nga po pala sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Cheryl in Bahrain. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. At syempre, maraming salamat po sa pag-play ng aking mga videos. Thank you so much po. Kahit sa simpleng ulam lang, kahit mapasardinas pa yan, basta't may cola, ay masaya na po kami dyan ni Miss Irene. Hanggang sa susunod po uli, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po.